Morning friends! Yan, spiritual food muna tayo. But before that, gusto ko lamang i-share sa inyo na most of us people, we tend to chase the blessing. Kumbaga, dapat hayaan natin yung blessing ang maghabol sa atin. Huwag nating habulin yung blessing. Kasi yung blessing nandyan na eh. Naghihintay lang yung Lord natin, yung ating Panginoon, for us to accept the blessing. The problem is, most of us, mga tao, we tend to do more things sa buhay natin. Wala tayong oras sa Panginoon. Wala tayong oras man lamang magkaroon ng meditation. Puro tayo trabaho. Minsan nga, yung ibang mga katulad natin, yung ibang OFW, nagkakaroon ng mga triple jobs, multiple jobs. Well, hindi naman natin sila masisisi. Pero, God is reminding us, mga kapatid, mga friends, na we have to navigate our relationship sa ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang sabi dito, but he said to me, sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi, di ba? Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, aanhin natin yung pagpapagal natin physically kung wala naman tayong oras sa Panginoon. Sabi ng Lord, my grace is sufficient. Doon pa lamang mga kapatid, mauunawaan natin na kailangan wag rin nating abusuhin ang ating mga pisikal na pangangatawan. Bakit? Yung grasya ng Lord, yung biyaya ng Lord, it's not just about finances or financial blessing. It's in general, mga kaibigan. So, just a reminder sa ating lahat, especially mga OFW, that dito sa ating spiritual food, matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Tandaan natin ha, God's grace is sufficient. Kaya huwag nating abusuin ang sarili natin. Nag-chase tayo ng blessing, bakit hindi natin hayaan yung blessing ang maghabol sa atin? God bless everyone, to God all the glory.